At ngayon, inilahad na po nila sa taong bayan. Yan po ang ating pag-uusapan. Okay? Para mas maintindihan natin yan, marami pa tayong mga pag-uusapan na bagong mga testigo lumabas tulad ho nito. I-introduce ko muna yung mga bago nating kasamahan, no? Dahil alam nyo na yung 18 na nauna. So unahin kong ipakilala sa inyo si former Sergeant Jeron Valderrama, no? Dati itong miyembro ng Philippine Marine Corps. Ito ay honorably discharged. Ha? Baka sabihin na naman nila, dishonorably discharged. Honorably discharged po ito dahil nagkasakit siya. Nagkasakit siya dahil ilang buwan siyang na-assign sa Mindanao noon. Sa Tipo-Tipo, sa Albarca, hanggang sa Maluso, sa Lantawan. No? At doon siya nakakuha ng kanyang sakit. Inilipad siya sa Viluna. At pagkatapos noon ay pinayuhan siya ng kanyang opisyal na pwede siyang magpa-discharge na lang honorably. At pakinggan po natin ang konting kwento muna niya kasi kakarating lang niya sa Manila kagabi. No? Kakarating lang niya sa Manila kagabi. Hindi pa kami nagkwentuhan ng gusto. Pero fresh from him ay magkwento siya kung ano yung kanyang naranasan noong empleyado siya ni Zaldico. So, Jeron? Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kababayan, mga mamayang Pilipino. Ako po si Jeron Gaviria Valderrama. Bali po, tama po si attorney na kagaling po lang namin sa kadarating lang po namin dito sa Manila, galing po ng mga probinsya. Year 2009 po, bali pumasok po ako sa Philippine Marine Corps hanggang 2011 po. At doon naman po kay former Congressman Elizaldico, kay Boss Esi, nakapasok po ako doon ng July 22, 2024 hanggang end of December 2025. Sa loob po ng isang taon at 6 na buwan, ang mga narasan ko po na mga pagde-deliver ng mga mali-maleta na sinasabi ng aking mga kasamahan, unang-una po kay former speaker, dyan sa 14 Nara Street, South Forbes Park po. Bali po, 2 beses po ako dyan nakapag-deliver. Yung una po, bali 3 po kaming sasakyan. Ako po yung security doon sa lead car na driver po noon si Henry Wobina. Then nakasakay po sa akin yung 2 A na sinasabi ng aking mga kasama na sina John Paul Estrada at Mark Tiksay. 3 po kami noon. Ang nilalaman po noon is nasa 30 na maletas na ang mostly po karamihan doon ay puro large amount po. Then yung sumunod po doon sa nasabi kong lugar, kami lang po ni Mark Tiksay and then si Ranji Paga, yung driver ko po noon. Bali, ang delivery po namin doon sa 14 Nara Street, hindi po bababa sa 7 na mix na po yon. May small, medium, and large. At sumunod po kay Senator Erwin Tulfo. Dito po sa, nung time na po yon, may meeting po noon si Boss dyan sa may Marie Restaurant, sa may Tomas Morato, Timog, Quezon City. Kami po yung advance team po. At meron pong
meeting sila doon. Nung dumating na po, sina Senator Erwin at si Boss, sila po yung unang pumasok doon sa pintuan ng restaurant. Papasok doon sa loob, then na parehas itilitan. Mabilis lang po yung transaction na paglilipat ng 2 medium size na maleta. Ang estimated ano po noon ay 40 to 50 milyon ang laman. Then ang sumunod po noon na experience ko sa pag-deliver ay doon po kay Comelec Chairman George Garcia. Nako, Diyan po galing po sila ng Dasyang Tower noon, then andun kami sa may corner. sinagot pala nito ni Comelec George Garcia ito Ang sabi niya, bakit ako nadamay dyan? Wala naman ako sa flood control. Wala naman akong flood control o project, ganyan-ganyan. Hindi yun sapat na dahilan para sa akin. Kasi hindi naman lang po flood control ang issue dito eh. Ang issue na po dito, the entire corruption in the Philippines eh. Yung pagbibigay ni Saldico ng pera sa mga supposedly government official for a favor. Okay? Hindi natin alam kung ano yung favor na yon kasi baka sinasabi nila, 'di ba, para maipanalo yung last election yung mga kandidato ng administrasyon. 'Di ba? Sa Pereya Street, Coronel de la Rosa. Bali, ang kasama ko rin po nun si Martic Sai at si Ranji Paga po ulit. Na ang dala po namin ay yung hand carry bag na kulay itim. Kasi andun pa ko sa unahan, ang una pong lumapit sa amin ay yung driver niya. Then binuksan ni Martic side yung doon sa right slide door, inabot sa driver ni George Garcia. Then pagkalagpas po ng mga ilang metro, magkasalubong po sila ni George Garcia. Then lumapit din po si Chairman George Garcia. Then binuksan po ulit ni Martic Sai yung sliding door. Then inabot po yung receiving copy. Yun po nasaksihan ko doon. Then tinanong ko po si Martic Sai, sabi ko, Boss Mark, magkano po ba yung laman ng hand carry na yun? Sabi niya 10 million daw po. Yun lang po. Maraming salamat po. Yan. So, isa yan sa mga bagong revelasyon. Yung mga lumang revelasyon, di na natin i-discuss yun. Yung mga bagong revelasyon ngayong araw na ito, para kasi mahaba-haba ho ito eh. Diba? So, pag-usapan natin yan, katulad yan si Comelec, napaka-importante yan at lalo na itong sinabi nito nitong bagong tao na ito na dati rin Marines ngayon nandito na, 'di ba? Para magsabi rin ng katotohanan. Thank you. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para
Walang hanggan